Labis na ikinatuwa at hindi makapaniwalang sina Ayelet at Orcela, habang inaalala ang sandali na sa wakas ay nagawa nilang yakapin ang kanilang mga pinsan na sina Judith at Natalie Ranan sa bahay sa Israel isang araw matapos palayain ang mag-ina ng Hamas, mga bihag sa kalapit na Gaza Strip. Halos hindi ako makahinga sa loob ng 2 linggo pa mula nang mangyari ang bagay na yun, sinabi ni Ayelet kay Matt Gutman ng ABC News sa Tel Aviv sa isang panayam na ipinapalabas noong Lunes sa Good Morning America. Hindi pa ako nakakaramdam ng yakap na ganito katindi sa buhay ko, dagdag ni Or. Ngunit ang kalbaryo ay malayong matapos dahil 8 sa kanilang mga miyembro ng pamilya ang bihag pa rin ng militanteng grupong Hamas sa Gaza. 3 pang kamag-anak ang napatay, sina Ayelet at Or, na magkapatid, ay nananawagan sa gobyerno ng Israel na tiyakin na mapalaya ang natitirang mga hostage bago maglunsad ng ground invasion sa Gaza. Umaasa kami na buhay sila, umaasa kami na hindi sila nasaktan, dagdag ni Or, at umaasa kami at hinihimok ang sinumang may anumang impluwensya na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik sila sa lalong madaling panahon. We don't have the privilege to be happy or to celebrate, we don't have the privilege to mourn. Dagdag ni Ayelet, we cannot rest ang pagbabalik kina Judith at Natalie. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Si Judith, 59, at Natalie, 17, na parehong may dual Israeli-American citizenship at naninirahan sa Evanston, Illinois, ay bumibisita sa pamilya sa Southern Israel upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang kamag-anak at ang mga pista opisyal ng mga Jews, nang ang Hamas ay nagsagawa ng hindi pa naganap na pagsalakay mula sa Gaza noong October 7, mahigit 1,400 katao ang namatay, libo-libo pa ang nasugatan at mahigit 200 ang dinukot noong araw na iyon, ayon sa Israel Defense Forces. Ang Israeli military has responded with a total siege and blockade of Gaza, spark ang humanitarian crisis habang umabot na sa 4,385 katao na ang namamatay at 13,561 na ang mga na-injured sa Hamas-ruled territory since October 7, according to the Palestinian Ministry of Health. Sa katapusan ng linggo, inihayag ng Israel Defense Forces na ito ay palalalimin pa nila ang mga pag-atake upang mabawasan ang mga panganib sa kanilang mga puwersa sa mga susunod na yugto ng kaguluhan, na nagpapahiwatig na ang ground invasion ay malapit na. Sina Judith at Natalie ang mga unang bihag na napalaya, noong ika-20 ng Oktubre, Hamas said in a statement at the time na pinalaya nila ang mag-ina is for humanitarian reasons in an agreement brokered by the government of Qatar. Israeli Agriculture Minister Avi Dichter, a former chief of the Shin Bet Security Agency, sinabi niya sa news last week na gagawin nila ang lahat to secure the release of all hostages but that the first and last priority is destroying Hamas. Ang mga opisyal ng Israel at US ay nag-investigate kina Judith at Natalie para sa anumang mga detalye tungkol sa kanilang karanasan sa kamay ng militanteng grupo tulad ng kung ano ang kanilang nakita, narinig at naamoy sa pag-asang maaaring magbigay ng anumang mahalagang impormasyon tungkol sa natitirang mga hostage. Sinabi ni Ayelet at Or na ang kanilang mga pinsan ay physically healthy right now, tumanggi silang magbahagi ng karagdagang mga detalye tungkol sa kung ano ang tiniis ng mag-ina sa pagkabihag, at nangangamba na maaaring maghiganti sa kanilang iba pang miyembro ng pamilya na hawak pa ng Hamas. We can't even imagine what they've been through these last 2 weeks, dagdag pa ni Or, it's going to take some time to sink in for them. Hindi rin malinaw kung bakit sina Judith at Natalie ang unang nakalaya. I feel so lucky but also a little guilty, sabi ni Ayelet. Marami pang iba, hindi natin alam kung bakit sila't dagdag pa ni Ayelet na that their family has not been contacted by a representative of the Israeli government until now. Sa loob ng ilang oras ng pagpapalaya, nakatanggap na kaagad ng tawag sina Judith at Natalie sa telepono si US President Joe Biden at ipinahayag ang kanilang pananabik na tumulong na ibalik ang lahat.